Okay, for today's video, okay, change oil para hindi mag-change oil dito sa ating Honda Beat na ginagamit pang biyahe guys, no? Yan ginagamit natin everyday pang move it. Okay, so mag-change oil tayo. Okay, ano ba yung mga kailangan natin? Syempre, yung langis. Okay, yung langis. Hindi syempre yung pambukas ng ating nut sa ilalim. At syempre, yung pansala. Okay, kailangan mo yung pansala. At syempre yung paglalagay na natin langis. Kailangan mo netong kung ano man tawag dyan, imbudo. Okay? Para walang tapon. Okay? So, pahinintay natin. Let's go! First things first muna tayo. Kailangan natin i-check kung anong milligauge tayo magpapalit ng langis. Kasi guys, recommended daw is 1,500 km na tinakbo, magpalit ka ng langis mo. Okay? So, in my case is nakaka 73,234 na tayo. Okay? So, pag pinalitan natin siya ng langis, so plus 1.5 dahil papalit na naman tayo ng langis. Okay? So, ayan. Recorded na yan yung ating milligauge. Okay? Then, next is, siyempre, linisan mo muna yung ilalim. Kung hindi mo na linisan yung motor mo, linisan mo yung ilalim. Okay? Para pag drain mo, okay, sayang yan eh. Magagamit mo pa yung oil dyan. So, yan sa Honda Beat guys. Nasa gilid sa may bandang kanan. So, size 12 yan. Nagagamitan natin ng ito. Nagagamitan natin ng close wrench natin. Okay. Na di 12. Yan ha. Okay. Then, tuluin na natin siya. Then, pagkabukas niyan, bubuksan nyo rin ito. Okay. Yung oil cap natin dyan. Okay. Para madrain natin na maayos yung langis. Okay. Let's go! Okay. So, as you can see, pinapatulo na natin yung langis guys. No? Tanggal na rin natin yung ating itong oil cap. Okay. So, pwede nyo ilin yan guys para mas madrain talaga siya. Ililin nyo yung motor nyo. Okay. So, applicable to sa lahat ililin nyo siya para medyo igilid. Para mas umano pa siya. Tumulo pa. Yan. Yan. Ayun o. Diba? Mas maganda. Ililin nyo siya yung motor nyo para masimot. Okay. After nyan, siyempre, hintayin lang natin. Then, i-close na natin yan. No? Babalik natin yung ating nut. Yung nut, ibabalik natin. At lalagyan na natin siya ng langis. Okay, after ma-drain, ayan, na-drain na, no? Syempre, ibabalik na natin tong nut dun sa drain na natin. So, sa drain natin. So, itong drain plug. So, ito, laging nalilimutan to. So, be mindful na ibalik nyo to. Kasi yung iba, ang nangyayari, binubuhos na nila yung langis nila na hindi pa to nakakabit. So, nasasayang. So, be mindful. Okay, kabit na natin to. So, ayan. So, ayan. Kinabit na natin. So, sisikipan naman natin siya. So, tip lang din sa pagsisikip niyan, huwag masyadong masikip. Okay? Para hindi masira yung inyong drain plug nut, no? So, yung tamang higpit lang. So, gamitan natin siya. So, di ko alam sa ibang motor kung 12 din. So, gamit kayo ng proper tools. Mas maganda close para hindi mabubungi or hindi bibilog yung mga nut nyo. Okay? So, sikipan ko na to. Okay. So, okay. Nasikipan ko na yung drain plug nut natin. So, medyo
naka-side stand yan, tapos nilin natin yung motor para mas madali natin malagay yung langis. Okay, so actually kahit wala naman imbudo, kaya na yan pero para sure na walang tapong, gagamitan natin ng imbudo. Okay, gamitan natin siya imbudo at isasalin ko na ang langis. So tip muna tayo sa paglalangis. So sa akin, ang gamit ko is etong langis na to, pero nakasubok na rin ako ng ibang langis. So depende pa rin sa motor nyo yan at ano ba yung gamit nyo sa motor. So nasa sa inyo yan kung anong langis, no, na bagay sa motor nyo. Viscosity na ito is 10W30. Okay, sakto lang siya. Okay, ito fully synthetic tong gamit ko. At ito yung tip dyan. So bumili kayo ng, ako kasi bumili ako 1 litro. Okay, tapos iniipon ko yan. So mas nakakatipid tayo. Okay, mas maganda. So bili kayo ng 1 liter. Tapos syempre ang ilalagay nga pala dito sa Honda Beat natin is recommended dito 700 ml, pero nilalagay natin around almost 800 ml. So may natitira tayong mga 200 or 200 plus ml. Iniipon natin. So pagka nakaapat na bote na tayo nito, parang nakakalibre na tayo ng isa. So mas matipid 'yon. So nasa inyo pa rin naman kung saktong 800 ml may nabibili. Pero sa akin, yun yung tips para at least nakakatipid tayo. Okay? So ito, sasalin ko na yung ating pang change oil. Okay, so yan nga, nasalin ko na. So syempre till last drop. Okay, till last drop tayo dyan. So ayun na, ganun lang ang bilis, ganun lang kadali mag change oil para hindi tayo mag change oil. Syempre, okay, every 1,500 km, no, na sa odo natin. So kailangan mag change oil tayo. Yung iba 2,000, it depende sa paano mo ginagamit motor mo. Since yung akin, ginagamit ko pang move it o pang MC taxi, so kaya kailangan every 1,500, no? Kung mapera nga lang ako, every 1,000 pero okay na yan. So ang gagawin naman natin is, okay, linisan natin to at ibalik na. Okay, at ayun, tapos na tayo sa ating pag-change oil. Ganun lang kadali. Okay, so let's go. Okay, so ayun, tapos ko nang ma-change oil yung ating Honda Beat. Okay, so applicable yan sa lahat ng motor guys, ha. Okay, so mag-change oil para hindi mag-change oil. Okay, so next video natin, turuan ko naman kayo paano lagay nito at kung kailan dapat ang recommended, no, sa pagpapalit ng ating gear oil naman. Okay, so ayun, salamat sa panonood. Peace out. Alright. Oh yeah, ang dumi oh.